Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagsalita si Zuan, ang sinabi lang ni Elder Chi ay nagpaalala sa akin. Ang Hongmang Heavenly Book ay naglalaman ng mga sulatin tungkol sa hinaharap ng Hongmang Sect. Kung lahat ay nag-aalinlangan ngayon kung sino ang dapat pumalit kay Senior Brother Zhang Hai, bakit hindi na lang magpasya sa pamamagitan ng Hongmang Heavenly Book? Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan si Xiao Xuan na parang naghihintay at sinabi, Junior Brother, mangyaring sumunod ka sa akin. Kasabay nito, mayroong isang mahinang tawag mula kay Ying Jingyu, Shifu. Pinag-isa ng Third Princess ang kanyang mga kamay at sinabi, Shifu, kailangan pa naming bisitahin ang ibang immortal sects kaya't mauuna na ako. Ngunit nilinis ni Xiao Xuan ang kanyang lalamunan at sinabi, Teka. Habang binuksan niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang soft silk sword, sinabi niya, bagong disciple ka lang at wala pa akong oras para maghanda ng wastong apprenticeship gift para sa iyo. Kunin mo muna itong soft silk sword para sa pagtatanggol sa sarili. Natanggap ni Ying Jingyu ang regalo mula sa kamay ng kanyang Shifu pagkatapos ay nagtanong sa pagkabigla, soft silk sword. Ngumiti si Xiao Xuan at ipinaliwanag, ang espada na ito ay may spirit. Hindi na kailangang kontrolin ng sword arts, kaya nitong lumaban ng mag-isa. Habang tinitingnan ni Ying Jingyu ang likod ng kanyang Shifu, nagtanong siya, ano ang kapangyarihan ng espada na ito? Sumagot lang si Xiao Xuan, hindi malakas. Bumantong hininga si Wei Ju, nagpapakita ng inis at sinabi, mayroon ang princess ng matandang ito para protektahan siya, anong pangangailangan niya sa espada na ito? Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mayabang na mga salita na iyon, umalangaw ang boses ni Xiao Xuan, kaya nitong pumatay ng mga nascent soul level cultivators. Si Wei Ju, na nasa peak ng nascent soul realm, narinig ito at nauutol, pumatay ng nascent soul level. Nakita ni Ying Jingyu ang nakakatawang ugali ni Wei Ju at hindi napigil ang matawa. Nagbago ang eksena sa isang kuweba na nabuo mula sa isang mabatong bundok na nakatago sa kagubatan sa mataas na peak. Malakas na ihip ng hangin ang dumadaan, malamig at nakakapresko. Dito at doon, mahihinang anino ng mga crane ang lumilipad palayo. Tahimik na naglalakad si Zuan at Xiao Xuan sa mga hakbang na papasok sa kuweba. Nakatayo sila sa harap ng isang secret chamber door na masalimuot na inukit. Nagsalita si Xiao Xuan, Senior Sister, dinadala mo ako rito upang makita ang Hongmang Heavenly Book. Ano ba talaga iyon? Inilagay ni Zuan ang kanyang kamay sa pinto at nag-channel ng kanyang chi upang buksan ito. Casual na sinabi, Junior Brother, isang buwan na ang nakakaraan, malubha kang nasugatan, halos nawalan ng buhay. Pagkatapos nito, nag-breakthrough ka at bumalik sa normal. Hindi lang ikaw nag-breakthrough sa Golden Core, kundi tinanggap mo rin ang dalawang disciples na may natatanging talento. Pagkatapos ay sumulyap siya ng mapanuri kay Xiao Xuan, direktang nagtanong, ano ba talaga ang nangyari noon? Tumawa ng malakas si Xiao Xuan, natural na sumasagot, ano ang nangyari? Hindi sinasadyang nakakuha ako ng isang boundless golden pill noon at umasa ako sa pill na iyon upang makalusot sa gates of hell at matagumpay ring nag-breakthrough sa golden core. Sa sandaling ito, hindi niya namalaya na kinabahan, nagtataka, ha? Sinusubukan ba ako ni Senior Sister? Binawi niya ang kanyang ngiti, tahimik na tiningnan ang babae sa harap niya, nag-iisip ng malabo, naghihinala ba siya na sinapian ako ng ibang tao? Hindi alam ni Zuan kung naniwala siya sa mga palusot na ito o hindi. Nagtanong lang siya ng casual, ganoon ba? Sa ilalim ng kanyang kontrol, dahan-daang bumukas ang mataas na secret chamber door sa magkabilang panig. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo sila sa loob ng isang malawak na walang laman na silid sa harap ng isang bilog na plataporma kung saan may isang bagay na pinuprotektahan ng isang gintong aura. Tiningnan ni Xiao Xuan ang berdeng token na nakahiga sa gitna ng selyadong aura at mahinang nagtanong, ito ang. Ipinagpatuloy ni Zuan ang kanyang mga salita, ito ang Hongmang Heavenly Book. Inilagay niya ang kanyang kamay sa gintong aura, dahan-daang nagpapaliwanag. Ang bagay na ito ay ipinasa ng unang sect leader ng Hongmang sect. Tanging ang isang angkop na magiging susunod na sect leader ang makakagising nito. Matapos magising, makikita nila ang kapalaran ng Hongmang sect sa susunod na daang taon. Casual na kinaway ni Xiao Xuan ang kanyang kamay patungo sa chi barrier na nagsasabing, aba, bihira itong makita.
Tumugon si Zuan, ibuhos mo lang ang iyong spiritual energy dito. Ang Hongmang Heavenly Tomb ang magdedesisyon kung karapat-dapat kang mamuno sa Hongmang sect. Tutugan ito sa iyo. Hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay hinawakan na ni Xiaoshuan ang barrier na parang kidlat. Ang spirit-infused token ay mabilis na lumipad patungo sa kanyang kamay. Nakita ito, may kumpiyansang ngumisi si Zuan, alam ko na. Ikaw ang angkop na maging sect leader. Ngunit bago pa siya matapos, nawala ang spiritual energy ng token at bumagsak ito pabalik, na nagdulot sa kanya ng pagkatulala. Nakahiga ang token ng walang galaw. Nagtagumpay na ngumisi si Xiaoshuan, tingnan mo. Sabi ko sa iyo, hindi para sa akin ang trabaho na ito. Nauunawaan ako ng Hongmang Heavenly Tomb. Ang Heavenly Maiden Zuan, nagtataka, ngunit dati, kung talagang hindi kwalipikado ang isang tao, hindi man lang kukurap ang Hongmang Heavenly Tomb. Maaari bang isinasaalang-alang din ng Hongmang Heavenly Tomb ang kanyang opinyon? Naisip ito, inabot niya ang kanyang kamay at nagpadala ng spiritual energy sa pamamagitan ng barrier. Agad na nagliliyab ang token sa liwanag at nagsimulang gumalaw, nagdadala ng isang agos ng gintong spiritual energy habang binabasag nito ang barrier at lumipad pataas. Tumangala si Zuan, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagkabigla, nag-iisip, ang Hongmang Heavenly Tomb. Kinikilala ako, gusto ko lang makita ang kinabukasan ng Hongmang. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay upang saluhin ang berdeng token habang lumilipad ito patungo sa kanya. Nakita ito, pinag-isa ni Xiaoshuan ang kanyang mga kamay, mukhang tuwang-tuwa, congratulations, Senior Martial Sister, sa pagkakamit ng pagkilala ng Hongmang Heavenly Tomb. Hawak ni Zuan ang Hongmang Heavenly Tomb, ang kanyang isip ay puno ng mga alalahanin, nang maliit pa ako, ang Hongmang Heavenly Tomb ay nagpakita lang ng isang bahagi ng hinaharap. Hindi nito binali ang barrier. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang pagkakuha ng Hongmang Heavenly Tomb ay nangangahulugan na kailangan kong maging sect leader. Matapos ang mahaba at nakakapagod na internal debate, bumantong hininga siya, oh well, kung ganoon, tingnan natin kung ano ang nakatala sa Hongmang Heavenly Tomb muna. Habang itinapon ni Zuan ang token, isang dominanteng orange-colored surge of energy ang sumabog na parang underground spring, nagbabago sa isang malaking flat screen na may puting prophetic text. Naobserbahan ko ang mga celestial phenomena sa gabi at hinulaan ang kapalaran ng mga susunod na henerasyon. Sa huli, kinakalkula ko na ang araw na makamit ng Hongmang sect ang katayuan ng isang national sect ng Great Jin Dynasty ang magiging araw na muling babangon ng Hongmang sect. Sa panahong iyon, magbabago ang kapalaran at mamumulaklak ang ating sect. Hinimas ni Xiaoshuan ang kanyang baba, mukhang nabighani. Nag-iisip siya, kaya nitong kalkulahin ang tungkol sa national sect. Mukhang may kakayahan talaga ang Hongmang Heavenly Tomb na ito. Biglang naglaho ang puting teksto sa screen, nagbigay daan sa mga bagong karakter na lumabas. Sumigaw si Xiaoshuan sa pagkabigla, ha? Nagbago ang teksto. Sa pagkakataong ito, ipinapakita ng screen ang biography ni Xiaoshuan, si Xiaoshuan, sa taon 1165 ng kalendaryo ng Great Jin, sumali sa aming Hongmang sect, pumasok sa second pick. Ang taong ito ay nagtataglay ng natatanging talento at siya ang pinakamay kakayahang disciple sa kasaysayan ng Hongmang sect. Sa edad na 19, nag-breakthrough siya sa Foundation Establishment Realm, naging isang elder ng 7th pick. Sa edad na 20, nanatili siya sa 10th level ng Foundation Establishment at hindi makapag-breakthrough. Sa edad na 25, lumabas siya upang magsanay, inatake ng isang villain at nagdusa ng matinding pinsala, bumalik sa Hongmang upang magsimulang muli. Matapos ipakita ang mga linya na iyon, biglang nagliliwanag ng matindi ang screen. Blankong nakatitig si Xiaoshuan habang kumukupas ang gintong aura, nag-iiwan lamang ng mahinang nawawalang teksto. Ang kanyang mukha ay nag-iisip. Nagmumuni-muni siya, talagang naitala nito ang unang kalahati ng aking buhay ng malinaw, ngunit huminto ito matapos magsimulang muli. Maaari kayang dahil sa na-activate ko ang system. Naalala niya si Headmaster Zhang Hai pagkatapos ay nag-iisip ng may pag-aalala. Ito ay talagang isang malawak na mundo at anumang bagay ay maaaring mangyari. Hindi nakakapagtaka na napakalapit sa akin ng Headmaster. Mukhang hindi kasing simple ang Hongmang sect na ito gaya ng nakikita.
Samantala, lihim na inoobserbahan ni Zuan si Xiaoshuan at ang mga iniisip na bumabalot sa kanyang ulo. Hindi kinilala ng Hongmang Heavenly Tome siya bilang master nito, ngunit napakalinaw nitong naitala ang kanyang kapalaran. Maaari kayang ang kanyang kinabukasan ay lumampas sa Hongmang Sect. Tiyak na hindi lang siya mananatili sa Hongmang Sect, nagtataka siya ng tahimik, nakatitig kay Xiaoshuan nang hindi kumukurap. Nahuli ang labis na matinding tingin ni Zhu Zuan, kinamot ni Xiaoshuan ang kanyang baba na naguguluhan, matagal ka nang nakatitig sa akin. Pagkatapos ay nagsalita siya, Senior Marshal Sister, hindi mo naman siguro ako pinaghihinalaan na sinapian ng ibang tao, di ba? Lumapit siya sa mukha ni Zuan, nakangiti at nagbalik tanaw sa mga lumang alaala, Senior Marshal Sister, naaalala ko pa noong lingid ka sa kaalaman na dinala mo ako sa paanan ng bundok upang manood ng isang palabas at nang malaman ni Shifu, lahat ng sisi ay ibinunten mo sa akin. Pinagparusa pa ako na lumuhod sa Ancestral Hall sa loob ng maraming araw. Upang magdagdag ng kredibilidad, nagpakita siya ng mapanuksong ekspresyon at nagpatuloy, mayroon dinong sumabog ang alchemy furnace ni Shifu at tumakbo ka sa aking kwarto upang magtago. Naliligo ako noon, nakita mo pa nga ang lahat. Narinig ito, namula ang mukha ni Zuan sa hiya ngunit hindi pa rin tumigil ang boses ni Xiaoshuan, at mayroon din noon. Nagulantang na itinulak ni Zuan siya gamit ang dalawang kamay, nakangiti na. Namumula ang mukha at nagmamadaling sinabi, sige na, sige na. Alam ko na ikaw iyan. Huwag ka nang magsalita pa. Sa puntong ito, nabalik ang seryosong ugali ni Xiaoshuan at ngumiti, actually, matagal ko nang alam na pinagtitripan mo ako. Gusto ko lang magbiro ng kaunti, wala nang iba pang intensyon. Nilinis ni Zuan ang kanyang lalamunan, nabawi ang kanyang kalmado at marangal na anyo. Pagkatapos ay binago ang paksa, Junior Marshal Brother, marahil hindi mo alam, ngunit kung ang Hongmang Sect ay magkakaroon ng malaking pagtaas sa kapalaran, ito ay hahatiin mula sa Hongmang Chi batay sa posisyon ng individual sa sect. Kung pinili ako ng Hongmang Heavenly Tome bilang sect leader, mangyaring tulungan mo ako sa pangalan ng vice sect leader. Nakita ang pabor niya sa kanya. Hindi sinasadyang nabulalas ni Xiaoshuan, Senior Marshal Sister. Labis siyang naantig, nag-iisip, Senior Marshal Sister laging iniisip ako muna. Dapat may gawin din ako. Kumilos sa kanyang iniisip, buong tapang na nagtanong si Xiaoshuan, tama, Senior Marshal Sister, mayroon ka bang pares ng yin-yang Dualfish Jade Pendants? Habang inabot ni Zuan ang kanyang kamay upang i-channel ang kanyang enerhiya, prank kanyang kinumpirma, tama iyan. Ang cultivation method na isinasagawa ko ay ang Dual Swords Harmony na nangangailangan ng tulong ng yin-yang at ang 5 elements chi. Ang yin-yang Dualfish Jade Pendant na ito ang ginamit ko upang tumulong sa aking paglilinang. Huminto siya rito, nagpatuloy sa bahagyang mas mahinang boses, ngunit hindi na ito kompleto ng matagpuan ko, kaya hindi gaanong maganda ang epekto. Walang pakialam si Xiaoshuan sa mga kakulangan ng cultivation method at nagbigay ng kahilingan kasama ng isang pangako, maaari mo ba akong pahiramin nito sandali? May paraan ako upang garantyahan na maibabalik ko ang kumpletong set sa hinaharap. Nang walang pangalawang pag-iisip o pag-aalinlangan, ibinigay niya ito sa kanya at sinabi ng may kabaitan, heto. Ikaw na ang vice sect leader ng Hongmang Sect sa pangalan at natural na mayroon kang karapatan na matutunan ang Dual Swords Harmony Cultivation Method. Kunin mo. Natanggap ni Xiaoshuan ang cultivation method, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan, nag-iisip. Sa pagkakataong ito, maaari kong hiramin ang system upang umusad at magbago ng mga realms. Sa gabi sa cultivation room, ipinapakita ng system screen ang proficiency report, host, tagapagtaguyod, ay nagbigay ng lower grade heaven tier Dual Swords Harmony Cultivation Method sa disciple, alagad. Reward, gantimpala, ay ibinalik ng 1,000 beses. Nakatanggap ng 1 beses na Cultivation Method Fusion. Proficiency Report, host ay nagbigay ng 1 sirang yin-yang Dualfish Jade Pendant sa disciple. Reward ay ibinalik ng 20 beses. Nakatanggap ng 1 kumpletong yin-yang Dualfish Jade Pendant. Tiningnan ni Lin Ziyi ang Dual Swords Harmony Cultivation Method sa kanyang mga kamay, nagniningning ang kanyang mga mata. Masaya niyang sinabi, salamat, Shifu. Umupo si Xiaoshuan nang nakakross ang mga binti sa cushion sa gitna ng silid, maingat na nagtuturo, maglinang kayo at tandaan na ibahagi sa iyong Junior Marshal Sister.
Si Lin Ziyi, na parang isang bata na nakatanggap lang ng regalo, masayang itinaas ang cultivation manual sa kanyang kamay, masunarang sumagot, "Opo, Shifu." Pagkatapos nito, ibinalik ni Xiaoshuan ang kanyang atensyon sa system panel. Tiningnan niya ang mga salitang, Cultivation Method Fusion X1, at Duration isang day, at nagtaka, Cultivation Method Fusion. Anong function ito? Agad na ipinakita ng screen ang isang paliwanag, ang Cultivation Method Fusion ay maaaring pagsamahin ang mga cultivation methods na may katulad na katangian na nililinang ng host sa isa. Matapos ang fusion, ang bagong cultivation method ay magtataglay ng lahat ng katangian ng mga pinagsamang methods at ang grade at power nito ay labis ding tataas. Ngumisi si Xiaoshuan, malinaw na interesado. Itinuro niya ang screen at sinabi, "Kagiliw-giliw. Subukan natin." Ang system screen, na natanggap ang utos, ay tumugon, "Ding." Host ay gumagamit ng cultivation method fusion. Ding! Nakita na ang host ay naglilinang ng kabuuang 57 sword-based cultivation methods, kasama ang 32 mortal grade, 20 profound grade, 3 earth grade, at 1 heaven grade. Bukod pa rito, mayroong earth grade divine soul cultivation method, 9-stage divine sense na magagamit para sa fusion. Naisip ni Xiaoshuan na naaalala ang 9-stage divine sense, Sa tingin ko, nakuha ko iyan sa Luyun City nang bigyan ko ng ilang payo si Little Shi sa paglilinang. Makalipas ang ilang sandali, muling umalangaw ang boses ng system, "Ding." Cultivation method fusion successful. Transferring immediately. Ang mga cultivation methods na iminungkahi ng system ay lahat ay dumaloy sa cerebral cortex ni Xiaoshuan. Sa pagdami ng napakalaking dami ng cultivation methods, masakit niyang binuksan ang kanyang mga mata, binuksan ang kanyang bibig at sumigaw, "Ataya! Ataya!" Ilang araw pagkatapos, sa itaas ng 7th peak, umikot ang madilim na ulap, patuloy na umuungal ang kulog at napapalibutan ng mga anteng-anteng ang lugar sa ibaba. Sa Hongmang Sect, may boses na umalangaw-ngaw, ang mga thunderclouds sa itaas ng 7th peak ay tumagal na ng halos kalahating buwan, hindi ba? Narinig ko na sanhi iyan ng closed-door cultivation ni Elder Xiao. Isang disciple ng Hongmang Sect ang inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatingin patungo sa 7th peak, may talam ng damo sa kanyang bibig, mukhang napakalibang. Nakipag-usap siya sa kanyang mga kasamang disciples, tama iyan. Narinig ko na si Elder Xiao ay nasa closed-door cultivation sa loob ng isang buwan na ngayon. Bago siya pumasok sa seclusion, kaya niyang i-install ang mga nascent soul cultivators. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng kaguluhan. Nagtataka ako kung gaano siya kalakas kapag lumabas siya. Masayang idinagdag ng female disciple sa tabi niya, sa pamumuno ni Elder Xiao, tiyak na ang ating Hongmang Sect ay aabot sa tuktok sa Wo event na ito. Isang bagay na talagang dapat abangan. Ang isa pang lalaki ay masiglang tinakpan ang kanyang bibig at bamulong, "Oy, oy." Narinig ko na ang kasalukuyang sect leader at si Elder Xiao ay mga childhood sweethearts. Noong huli, nagkaisa pa sila upang lipulin ang Sun Moon Ghost Sect. Napakabuti nilang match, na nagpatawa ng masaya sa female disciple sa tabi niya. Pagkatapos ay pinagsama-sama silang tatlo ang kanilang mga ulo, nagtatawanan at nagchichismis. Nagtataka ako kung pareho ang nararamdaman nila, hihihi. Sa sandaling ito, isang figure na nakasuot ng pulang damit ang biglang lumapit sa likuran nila. Ang magandang, pambihirang eleganteng babae na ito ay si Liu Mir, isang Foundation Establishment disciple, ang bagong talagang elder. Lihim siyang lumapit at hinawakan ang mga ulo ng dalawang maliliit na demonyo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa nagbabantang galit at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, "Kayong mga bata. Chismis lang ang alam ninyo. Kung mayroon kayong kalahati ng pagsisikap ng sect leader, hindi ba kayo sana nasa cultivation charts?" Balik sa paglilinang. Ang tatlong disciples ay lumingon at nakita ang galit na bumubulwak mula sa kanya. Tumalon sila paatros, namumutla ang kanilang mga mukha sa takot, walang dugong natitira at nauuto, ikalawang elder. Mula sa malayo, nakita si Liu Mir na humahabol sa tatlong disciples na tumatakbo para sa kanilang buhay na may latigo, isang batang disciple ang kumunot ang noo at tinanong ang
Taong nasa tabi niya, sino ang mabangis na babaeng iyon? Huminga ng malalim ang may balbas na disciple at sumagot, hindi mo pa alam. Siya ang bagong talagang second elder. Curious na nagtanong ang batang disciple, hindi ba ang dating second elder ay na-promote na sa sect leader? Naalala ng may balbas na disciple nang siya ay nasa restaurant at nasaksihan si Liu Mier na pumupulbos ng isang lalaki ng 7 beses, pinipiga siya sa mesa at galit na nagtatanong, ano ang sinabi mo? Inatake ng Sun Moon Ghost Sect ang Hongmang Sect na nagdulot sa lahat ng naruroon na lumingon sa takot at pagkatapos ay dahan-daang nagpatuloy, sinasabi na matapos maabot ang Foundation Establishment, ang isang ito ay lumabas upang maglakbay. Sa pagkakataong ito, narinig niya na nasa kaguluhan ang sect at sadyang bumalik ng hindi inaasahan. Pagkatapos bumalik, nasa 7th stage Golden Core na siya. Kung hindi bumangon ng napakalakas si Elder Xiao, siya sana ang Hongmang First Genius. Dahil masyado silang abala sa pagchichismisan, hindi napansin ng dalawang ito si Liu Mier na nakatayo sa tabi nila. Itinaas niya ang kanyang espada at sumigaw ng nagbabanta, sinasabi ko rin sa inyo. Kalahating taon na kayo sa sect at hindi pa rin bumubuti ang inyong paglilinang. Babalik ba kayo sa paglilinang o gusto ninyong balatan ko kayo? Natakot ang dalawang disciples at sumagot, opo, second elder. Pagkatapos ay sumigaw sila, ang nakakatakot. At tumakbo sa bilis ng liwanag. Pinanood ni Liu Mier silang umalis, bumubulong, ang mga maliliit na bata na ito, chismis lang ang alam. Naaalala ang mga salita ng mga disciples, bumulong siya ng may pagkadismaya. Shifu at si Xiao Xuan ay mga childhood sweethearts. Ngunit hindi kasing bilis maglinang ang lalaking iyon gaya ni Shifu. Dahil sa kanyang paningin, si Shifu Zuan ay isang kagandahan na kayang baligtarin ang mga kaharian at lungsod, habang si Xiao Xuan ay lubhang malaswa at bulgar. Naisip ito, ipinakita niya ang kanyang paghamak at sinabi, ang isang taong ang paglilinang ay hindi bumuti sa loob ng higit sa isang dekada, paano siya titingnan ni Shifu? Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumakad si Zuan, ang Heavenly Beauty, sa likuran niya. Ang kanyang boses, bagamat isang pagpuna, ay napakagaan, maalaga, at mainit. Mier, bakit mo binubuli ang iyong mga kasamang disciples? Sa sandaling bumalik ka sa sect, napalitan mo na ako bilang peak elder ng Zufa Peak. Bakit hindi pa rin kumakalma ang ugali na ito? Tumakbo si Liu Mier at hinawakan ang braso ni Zuan, masayang ngumiti at sumagot sa isang spoiled manner, Shifu, pinuprotektahan lang kita. Ang mga disciples na ito ay ayaw maglinang at nagchichismisan sila tungkol sa iyo at kay Elder Xiao sa likuran mo. Narinig ni Zuan ang sinabi ng kanyang female disciple, medyo naging curious siya. Nagtanong, nagchichismis tungkol sa akin at kay junior brother. Nagchichismis tungkol sa ano? Walang nguwang na sumagot si Liu Mier, sinasabi nila na kayong dalawa ay carefree, isang match made in heaven, ganoon. Hanggang doon lang ang nasabi niya nang mahuli niya ang namumulang ekspresyon ni Zuan, kaya't nagtatakang nagtanong siya, Shifu, bakit po pula ang mukha ninyo? Biglang napagtanto ni Liu Mier ang pagmamahal ng kanyang Shifu, isang bagay na ayaw niyang makita. Naramdaman niya na bumagsak ang kanyang worldview, ang kanyang puso at isip ay nabasag na parang isang estatwa ng bato, patay na patay. Tahimik niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay sa gulat, tumawag, Shifu, hindi mo naman talaga gusto ang Xiao Xuan na iyon, di ba? Ibinukod ni Zuan ang kanyang namumula pa ring mukha upang itago ang kanyang hiya pagkatapos ay nagkunwari na umubo, ubo. Huwag ka nang magbiro pa. Sakto, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Tumangala ang dalawang masters at disciples at nakita ang isang malaking gintong liwanag na parang kidlat na bumabasag sa kalangitan, bumabagsak. Ang gintong energy beam na iyon ay direktang bumagsak sa peak ng 7th peak na lumikha ng isang nakakapunit ng lupa na ugong na halos nakabingi sa lahat. Nakatitig ang mga disciples ng Hongmang Sect pataas sa lightning spectacle, sumisigaw sa gulat, ano iyon? Nakita ang eksena na ito at inihambing sa mga heavenly tribulations na nakatala sa mga sinaunang teksto, tila may pagkakatulad. Kasabay nito, sa tuktok ng 7th peak, nakita ang haligi ng aura na bumabagsak patungo sa lugar kung saan si Xiao Xuan ay nasa secluded cultivation, langkong nagtanong si Sumo Han, iyan ba ay isang heavenly tribulation? Seryoso,
Bumulong din si Lin Ziyi sa pagkamangha, Heavenly Tribulation. Hindi ba yun nangyayari lang kapag may malaking realm na nasira o kapag may ipinanganak na nakakapunit ng mundo na treasure? Pagkatapos ay may napagtanto siya, nagtataka, maaari kayang si Shifu ay malapit ng mag-breakthrough sa nascent soul realm. Nagpatuloy ang Heavenly Tribulation sa pagbagsak ng malakas, nagtatanggal ng kahit ang mga bahagi ng dilim ng gabi na bumabalot sa lahat ng paligid. Halos hindi makapaniwala si Lin Ziyi, sumigaw siya ng may nagtatakang tono, napakaraming taon na ako sa Hongmang sect at hindi pa ako nakakita ng breakthrough tribulation na may ganoong kapangyarihan. Nakita na lumalaki ang usok at kumakalat sa espasyo sa ibaba, takot na nagtanong si Sumu Han, Ziyi, dapat ba tayong maghanap ng lugar na pagtataguan? Hinikayat siya ni Lin Ziyi, junior sister, huwag kang magpanik. Tiyak na may paraan si Shifu para harapin ang tribulation na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumipad si Xiaoshuan mula sa kanyang lugar ng paglilinang, sinamahan ng isang gintong liwanag na lumilipad patungo sa kalangitan na puno ng madilim na ulap at hindi mabilang na mga kidlat. Nakita ang paglabas ni Xiaoshuan, sumigaw ang kanyang mga female disciples sa kagalakan, Shifu, lumabas ka na sa seclusion. Tumangala si Xiaoshuan sa mga kidlat, nakangiti sa sarili. Ang fusion ng mga cultivation methods ay isang malaking tagumpay. Sino ang mag-iisip na magdudulot ito ng isang lightning tribulation na tulad nito? Tamang-tama, lumabas ang system screen, paunawa sa sistema, congratulations sa matagumpay na fusion ng mga cultivation methods, na nagdulot ng isang bagong heaven rank top grade cultivation method. Ang cultivation method ay hindi pa nabibigyan ng pangalan. Mangyaring pangalanan ng cultivation method, host. Lihim na nagalak si Xiaoshuan sa loob habang hinihiwa ang mga kidlat at lumilipad pataas, bumulong siya, heaven rank top grade. Mukhang nanalo ako sa jackpot sa pagkakataong ito. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang hahawakan ng kuryenteng madilim na ulap, sumasagot sa system, kung gayon, ang pangalan ng cultivation method ay Sword Calm. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang sabay-sabay na nahila pataas ang lahat ng mga espada sa katawan ng mga disciple sa Hongmang sect, patungo kay Xiaoshuan na parang hinayla ng isang napakalakas na magnetic field, na nagdulot sa kanila na sumigaw sa takot, anong nangyayari sa espada ko? Hindi na nakikinig ang espada ko sa akin. Napansin ni Liu Mier na bahagyang gumagalaw ang kanyang espada sa kanyang likod kaya't nag-alala siyang bumulong sa kanyang puso, Pati ang personal kong espada ay gustong lumipad sa kanyang panig. Maging si Zuan, ang Heavenly Maiden, ay naapektuhan ng puwersang ito. Nahirapan siyang hawakan ang espada na nakabitin sa kanyang tagiliran habang nakakagulat na nag-iisip. Ang Purple Twin Swords at ako ay nagkakasundo na. Nang higit sa isang taon. Para na silang sarili kong mga paa. Noong huli, ako ang sadyang tumulong, ngunit sa pagkakataong ito, gamit ang lahat ng aking lakas, mayroon pa ring kaunting, sa sandaling naisip niya iyon, ang dalawang Purple Twin Swords ay nadulas mula sa kanyang kamay at lumipad palayo. Ang espada ni Liu Mier ay nagkaroon ng kaparehong kapalaran, kusang nagunsyad at dahan-daang umakyat pataas. Ngunit hindi hahayaan ni Liu Mier na lumipad ng ganoon kadali ang kanyang mahalagang espada patungo kay Xiaoshuan kaya't desperado siyang hinawakan ng puluhan ng espada gamit ang dalawang kamay, tumatangging bitawan. Ang kanyang mukha sa sandaling ito ay walang pinagkaiba sa isang mabangis na halimaw na nakikipaglaban upang agawin ang mga karapatan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, ang kanyang bibig ay patuloy na sumisigaw, sapat na ang inagaw mo ang Shifu ko at ngayon gusto mo pang agawin ang espada ko. Huwag mo nang isipin. Ngunit sa huli, hindi niya makayanan ang matinding puwersa ng paghila at nadulas ang espada mula sa kanyang kamay, lumipad pataas sa mga hiyawan ni Liu Mier, ang espada ko. Sinundan ni Heavenly Maiden Zuan ang direksyon ng lumilipad na espada, bumubulong, ito ay talagang. Samantala, nanghihinayang pa rin si Liu Mier sa kanyang mahalagang espada, inabot ang kanyang kamay at masakit na sumisigaw, ang espada ko. Sa sandaling ito sa kalangitan, lahat ng mga espada ng lahat ng tao sa Hongmang sect ay sabay-sabay na patungo sa pinagmulan ng gintong bola ng aura kung saan nakatayo si Xiaoshuan. Sa labas ng gintong sphere, makikita rin ang paglitaw ng isang BWA formation na sinamahan ng kanyang malakas na sigaw, Myriad Swords Homage.
Agad pagkatapos, ang gintong bola ng chi sa itaas ng 7th peak ay nagsimulang maglabas ng napakalaking enerhiya sa paligid nito, kasama nito ang hindi mabilang na maliwanag na sparks of electricity na bumagsak sa lupa at umalangaw ang malalakas na pagsabog, hinihila ang itim na ulap sa kalagitnaan ng mga bundok upang pumulibot sa kalangitan. Ang inilabas na enerhiya ay biglang naging isang malaking aura patungo sa peak ng 7th peak at ang kidlat ay nakatuon din sa lokasyong iyon. Binuksan ni Xiaoshuan ang aura, itinaas ang kanyang sarili sa hangin, itinaas ang dalawang daliri upang gamitin ang bagong pinagsamang sword-com cultivation method, kasabay nito masayang sinasabi, tamang-tama ito. Subukan ko ang kapangyarihan ng Heaven Rank Top Grade Cultivation Method na ito. Ang napakalaking energy surge na inilabas niya ay tumawag ng milyon-milyong espada na lumipad ng tuwid pataas sa kalangitan na parang isang tore, nakaturo mismo sa mga thunderclouds, handang guluhin ang mga ito. At boom! Sa isang iglap, ang mga espadang iyon ay sumusaksak sa makapal na madilim na ulap. Makalipas ang isang sandali, ang energy beam na lumilipad mula sa 7th peak ay ganap na nagpabanaag sa madilim na ulap na puno ng kidlat. Sa halip, mayroon kang isang pag-ikot ng makulay at kumikinang na mga kulay sa kalangitan, rainbow explosion. Sa ibaba, maraming malalambot na puting ulap ang nagkalat kung saan-saan, na parang tumatakas sa pagkatalo. Isang random na disciple na nakatayo sa ibaba ang nakaanganga, sumisigaw, wala na ang mga thunderclouds. Hindi pa nga nag-breakthrough si Elder Xiao sa nascent soul, ngunit nagdulot na siya ng napakalaking tribulation. Ang lalaking nasa tabi niya ay lubos na naguguluhan, siya ba? Siya ba ang lumikha ng sarili niyang Heaven Rank Cultivation Method o ano? Isang matandang lalaki ang nag-flex ng kanyang mga biceps at nag-cheer, ang ating sect master at mga elders ay masyadong up. Ang isa pang disciple ay lubos na natuwa, sa isang henyong tulad niya na namumuno, ang kinabukasan ng Hongmang sect ay tiyak na magiging kahanga-hanga. Si Zuan, ang celestial beauty, ay nakatayo lang doon, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Xiaoshuan, bumubulong sa sarili, isang heaven rank cultivation method. Isang kakaibang pag-iisip ang lumabas sa kanyang isip, anong klaseng talento ito? Si Liu Mier ay nakanganga rin, nagulat sa kahangahangang pagbasag ng ulap ni Xiao. Agad pagkatapos, si Xiaoshuan ay maganda na lumapag sa lupa, nagdulot ng pag-ikot ng alikabok. Tinitigan ni Xiaoshuan ang kanyang bagong-bagong cultivation method, nag-iisip, isang top-grade heaven rank, ha? Hindi biro. Pagkatapos ay bamulong siya sa sarili, sa sword art na ito, kahit na makaharap ako ng isang upper spirit Severing cultivator, kumpiyansa ako na kaya kong lumaban. Si Lin Ziyi, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa, mabilis na lumapit kay Xiaoshuan, bumulalas ng kanyang paghanga, Shifu ang pinakamahusay. Sa likuran niya, si Sumo Han, na napakagaan at mahinhin, ay tahimik na sinabi, "Congratulations Shifu sa iyong bagong tagumpay." Nakatayo sa pagitan ng kanyang dalawang napakagandang disciples, hinimas ni Xiaoshuan si Lin Ziyi sa balikat at sinabi, "Halika na." Naglakad siya ng mayabang na nangunguna at seryosong sinabi, "Oras na para maghanda para sa Myriad Dao Grand Meet." Nagbago ang eksena sa Imperial Palace ng Great Jin Empire. Mga hanay ng matibay na palasyo ang nakatayo ng maayos sa tabi-tabi sa ilalim ng nagniningning na gininto ang araw, na parang nababalutan ng ginto. Sa loob ng Imperial Study, isang lalaki na nakasuot ng maharlikang kasuotan ang nakaupo sa kanyang mesa, may hawak na brush at dahan-daang nagtatanong, "Sinasabi mo na ang elder ng Hongmang sect, sa lakas lamang ng 8th-stage core formation, ay pumatay ng maraming pit core formation puppet ghost generals nang walang gasgas at pagkatapos ay pinatay si Shanglama." Magalang na sumagot ang lalaking nakatayo sa tapat niya, hindi po manggahas ang subordinate na ito na magsinungaling. Ang lalaking nakaupo sa mesa ay walang iba kundi ang Great Jin Emperor. Inilagay niya ang kanyang brush sa pahingahan at sinabi ng nag-iisip, "Ang Hongmang sect na iyon, bagamat ang lakas nito ay ganito lamang, ay naroon na ng halos kasing tagal ng ating Great Jin, higit sa 1,000 taon. Mukhang mayroong bagay na hindi alam ng mga labas." Si Shuji, aka Wei Ju, ay maingat na nagulat pa. Bukod pa rito, sa labanan laban sa Sun Moon Ghost Sect, si Xiaoshuan ay gumamit lamang ng isang lubhang kakaiba at nakakatakot na sword kinesis technique. Tungkol naman sa kung mayroon pa siyang ibang nakatagong galaw,
hindi ko po manggahas na sabihin ng sigurado. Huminto siya na parang may tinitimbang pagkatapos ay nag-click ang kanyang dila at sinabi, kinatatakutan ko na kung ang taong ito ay nagpakawala ng lahat ng kanyang lakas, ang kanyang lakas ay maaaring maihahambing sa peak nascent soul o maging sa early spirit severing. Kitang-kita ang pagkagulat ng Great Jin Emperor sa nakakagulat na pahayag na ito. Pagkatapos nito, nagbiro ang Emperor at nagkomento, haha, ang isang maliit na Hongmang sect ay mayroon palang ganitong natatanging talento, nakakatuwa. Mukhang ang mga Jianghu sects na ito ay hindi pala ganap na walang silbi. Tinulak niya ang mesa at tumayo, tumalikod kay Weiju. Sinabi niya nang may pahiwatig ng pag-asa, kung talagang magiging ayon sa plano ni Jiang Yu at magagamit natin ang lakas ng mga Jianghu sects na ito upang labanan ang mga great clans at families, iyon ay isang kaaya-ayang sorpresa. Sige, magsisimula na ang Myriad Dao Assembly. Bantayan mong mabuti si Jiang Yu. Gayunpaman, matapos matanggap ang utos, hindi umalis si Weiju. Nagtagal siya, ang kanyang boses ay nag-aalinlangan, mayroon pa po akong iuulat. Narinig ito, lumingon ang Great Jin Emperor upang magtanong. Ano iyon? Matapos ang isang sandali ng pag-aalinlangan, nagpa siya si Weiju na sabihin ang katotohanan. Ibinabalita ko po sa inyong kamahalan, ang Third Princess, upang imbitahan si Xiao Xuan na kumatawan sa Hongmang sect sa Myriad Dao Gathering, ay sumang-ayon na maging kanyang disciple. Nakuha ang nakakagulat na balita na ito, ibinagsak ng Emperor ang kanyang kamay sa mesa, dumilim ang kanyang mukha habang ngumangata ang kanyang mga ngipin at umuungal, ano? Si Weiju, na inaasahan ang galit na ito, ay mabilis na nagpakumbaba at ipinaliwanag, ang lakas po ni Shifu ay talagang pambihira. Maging ang matandang servant na ito ay hindi kumpiyansa na makakatapat sa kanya. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, naramdaman ng Third Princess na maaari siyang magamit sa mga plano sa hinaharap kaya't siya mismo ang naging disciple niya. Alam na tapos na ang gawa, tanging ang lunukan na lamang ang kanyang galit ang magagawa ng Great Jin Emperor at umupo ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay bumulong si Ying Jingyu sa pagitan ng mga nakakuyong ng ngipin, lahat ito ay dahil sa mga families na pinilit ang aking princess na maging disciple ng ilang rogue cultivator. Talagang kasuklam-suklam, hamupo ang galit sa puso ng Great Jin Emperor, lumuwag ang kanyang mukha at habang naglalakad patungo sa pinto, lumingon siya at kinaway ang kanyang kamay na nagsasabi, kalimutan mo na. Sabihin mo kay Jingyu na huwag itong gawing malaking isyu sa ngayon. Pag-uusapan natin ito matapos ang Myriad Dao Assembly. Sa susunod, iulat mo kaagad ang ganito sa akin. Sumagot si Weiju, naiintindihan. Magalang siyang nakatayo habang umalis ang Emperor. Biglang may lumitaw na pakiramdam ng pagkabahala sa kanyang loob, na nagdulot sa kanya na pagpawisan. Diyos ko, sana hindi ito makakaapekto sa ugali ng kanyang kamahalan kay Xiao Xuan, kung magalit ang kanyang kamahalan kay Xiao Xuan at pabayaan ang Hongmang sect at ang Killing Star na iyon ay gagantay, hindi natin ito kakayanin. Nagbago ang eksena sa Great Jin Capital, Jade Dragon City. Sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod sa ilalim ng malinaw na asul na kalangitan, isang malaking airship ang dahan-daang nagbababa ng mga layag nito, pumapasok sa lungsod. Nakatayo sa ibaba, nakatingala, ang Great Jin City Gate Envoy na si Zhao Hongda, na nasa 8th level ng core formation. Ganap na huminto ang airship at umalingaw ang tunog ng mga sapatos sa laryo habang lumabas ang grupo ng Hongmang sect. Humakbang si Liu Mir, tinitingnan ang lungsod. Natulala siya sa loob ng ilang segundo pagkatapos ay hindi napigil ang sumigaw ng nasa sabik, ito ang Jade Dragon City. Hindi nakakapagtaka na ito ang kabisera, napakalaki. Humakbang ang envoy, iniangat ang kanyang kamao bilang pagbati, maligayang pagdating, mga pinagpipitagan ng panauhin ng Hongmang sect sa kabisera. Ako si Zhao Hongda, ang City Gate Envoy ng kabisera, sadyang inutusan upang tanggapin kayo. Ang mga mausisa na nakamasid sa labas ng plaza, nakikita ang engranding pagtanggap ni Zhao Hongda para sa mga hindi pamilyar na panauhin na ito, ay lahat nagulat. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan, hindi ba iyan si General Zhao? Si General Zhao mismo ang dumating upang batiin sila. Maaari ba silang mula sa isa sa 10 malalaking sects? Maging ang 10 malalaking sects ay hindi makakakuha ng ganitong uri ng pagtrato.
Ang presensya ni Wei Lao sa likuran ng general ay lalo lamang nagdulot ng pagkausisa at haka-haka sa crowd, at iyan si Wei Gangfang. Hindi ba si Wei Gangfang si Wei Ju, ang laging nasa tabi ng emperor? Siya, nang ahas kang tawagan siyang Wei 10,000 years. Ayaw mo bang mabuhay? Sino ba talaga ang mga taong ito sa airship? Tahimik na inoobserbahan ni Xiao Xuan ang kanyang paligid, walang sinasabi. Nag-iisip lang sa sarili, mukhang ang General Zhao na ito ay malamang na inayos ni Ying Jingyu upang tanggapin kami. Para lang iwasan ang hinala na ginagamit niya ang pangalan ni Wei. Gaya ng inaasahan sa mga tao mula sa Imperial Family, napakasalimuot ng kanilang mga iniisip. Lumingon si Zhao Hongda at nanguna, iginagalaw ang kanyang kamay patungo sa tarangkahan ng lungsod na may seryosong ekspresyon, mangyaring sumunod kayo sa akin. Nagbago ang eksena, sa loob ng Jade Dragon City. Pinangunahan ng general ang 5 miyembro ng grupo ni Xiao Xuan sa isang malawak, malinis, at maangin na hardin. Pagkatapos ng ilang paglalakad, huminto si Xiao Xuan at Zuan. Tumayo sila sa harap ng isang maliit na bakuran na may 2 set ng mga kawayang bilog na upuan. Ipinaalam ni Zhao Hongda, dito kayo pansamantalang mananatili sa panahon ng Myriad Dao Assembly. Iginagalaw niya ang kanyang kamay patungo sa isang lalaki, ipinakikilala siya. Kung may kailangan kayo, hanapin niyo lang si Steward Hong. Nagkap ng kamao ang steward bilang pagbati sa lahat. Tiningnan ni Xiao Xuan ang lalaki at nagkomento, tunay nga, ito ang kabisera. Maging ang isang steward ay may core formation cultivation. Sa likuran niya, itinagilid ni Liu Mier ang kanyang ulo, nakatingin sa kanyang balikat, hindi sumasang-ayon, ha? Core formation, hindi ba siya ordinaryong matanda lang? Bahagyang tinapik ni Xiao Xuan ang kanyang ulo gamit ang kanyang pamaypay, seryosong sinasabi, hayaan mo na. Maaari kang umupo sa mesa ng mga bata. Galit na galit si Liu Mier at sumagot, loko. Hindi mo ba ako pwedeng sabihan ng maayos? Sabihan ka ng ano? Biglang lumingon si Zuan at tinawag, Junior Brother Xiao Xuan, nakakalap ako ng impormasyon tungkol sa mga kalahok sa nalalapit na Myriad Dao Assembly. Pag-usapan natin ito. Narinig ito, naging interesado si Liu Mier at humingi, Shifu, gusto ko ring sumama. Ngunit malumanay na sinabi ni Zuan, maglaro ka muna kay Lin Zihi at sa iba pa. Tatawagan kita kapag may lumabas. Lumingon si Xiao Xuan upang sadyang kutsain siya, haha. Pagkatapos ay umupo sila ni Zuan sa isang mesa habang si Lin Zihi at ang iba pa ay umupo sa isa pang mesa na hindi kalayuan. Nakaupo si Liu Mier doon, ninangat-ngat ang isang paa ng baboy, nararamdaman ang pagkapuot, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Inisip niya na ang paa ng baboy ay si Xiao Xuan at kumagat ng malaki upang ilabas ang kanyang galit, bumubulong, loko. Mas pinagkakatiwalaan pa talaga ni Shifu ang paa ng baboy na iyon kaysa sa akin at ayaw pa akong isama. Nakita ang kakaibang reaksyon ni Liu Mier, hindi napigilan ni Lin Zihi na magtanong, Second Elder? Hindi ka pa nakakain ng braised pork knuckle dati, bakit ka umiiyak ng ganyan? Mabilis na sumagot si Liu Mier, naiinis, pake mo. Medyo nag-iipon lang ako ng sama ng loob. Biglang tumalon si Liu Mier, hinawakan sa braso si Lin Zihi at sumuhan at hinayla sila pataas na nagsasabi, kahit ano pa, maglakad-lakad muna tayo, kayong dalawa. Samantala, sa kabilang mesa, nagsisimula na si Zuan, ang mga balita sa sect na dapat bigyang pansin sa Wandao Gathering na ito ay 3 bagay lang ang maaari ninyong tingnan ni Junior Brother. Habang nagsasalita siya, nagpadala siya ng isang message talisman kay Xiao Xuan. Kinuha ito ni Xiao Xuan at sinimulang tingnan ang nilalaman sa loob gamit ang kanyang spiritual energy. Sa tabi niya, patuloy na dumadaloy ang boses ni Zhu Zuan, una, ang Kaiyi sect, tulad ng Hongmang sect, na may kasaysayan ng libu-libong taon, na may ilang nascent soul experts. Narinig ko na ang kasalukuyang sect leader ay isang hakbang na lang mula sa Spirit Severing, at ang mga Golden Core at Foundation Establishment Cultivators sa ilalim ay nasa daan-daan at libu-libo. Pangalawa at pangatlo, ay ang Chang'an sect at ang Wanfang sect. Ang mga sect leader ay mga nascent soul cultivators din. Bagamat medyo huli ang oras ng pagkakatatag, masagana ang mga pundasyon. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag, huminto si Zuan na parang may iniisip at hinimas ang kanyang baba habang nag-aalinlangan na nagpatuloy,
mayroon ding napakakaunting impormasyon na maaaring makalap tungkol sa mga great clan families. Alam lang namin na ang tatlong top families, Qin, Wang, at Lin, ay may mga nascent soul experts, hindi lang isang tao. Ang iba ay karaniwang hindi alam. Tiningnan ni Xiaoshuan ang kanyang senior sister, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at sinabi, "Senior sister, nagtrabaho ka ng husto." Maya-maya, sa isang kalye sa labas ng Jade Dragon City, magkakalapit ang mga tindahan at nakahanay sa kalsada. Napakasigla at nasasabik ang mga taong dumadaan. Si Liu Mir, na may dalawang candied hawthorn sa kanyang bibig, ay sinabi sa boses na puno pa rin ng sama ng loob, kasalanan lahat ni Xiaoshuan. Sakto, may sumigaw mula sa isang tindahan sa gilid ng kalsada, "Hoy, kayong mga young masters, huwag ninyong hawakan ang inyong sarili." Isang babae ang nakatayo sa tabi ng isang puting tigre na nakikipagtalo sa dalawang lalaking customer na hindi maganda ang tingin. Kung talagang gusto mong bilhin ang Yao Tiger na ito, 1,000 low-grade spirit stones lang. Kung ayaw mo, huwag kang magsayang ng oras dito. Agad na napatuon ang tenga ni Liu Mir sa kaguluhan na iyon, may nanggugulo. Sumulyap siya sa dalawang disciples ni Xiaoshuan at nagsimulang maglakad patungo sa pagtatalo na nagsasabi, "Tingnan natin." Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng mamahaling kasuotan ang nakatayo na nakalagay ang mga kamay sa kanyang balakang, sinisigawan ng babae sa kalye, "Maliit na dalaga, kailangan mong malaman ang iyong lugar." Siya ang envoy ng Longyan Upper Kingdom, si Deng Tu. Dinilaan niya ang kanyang labi sa isang nakakatakot na paraan at mayabang na sinabi, "Kung handa kang bumalik sa aming manor sa isang gabi, babayaran ka namin ng higit sa 1,000 low-grade spirit stones, maging 1,000 medium-grade spirit stones." Ang laki, umaasa sa kapangyarihan ng kanyang master, hinawakan ang kamay ng babae, ngumingisi ng malaswa, "Tama iyan, maliit na dalaga. Paglingkuran mo lang ng masunurin ang aming young master at hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang tatay mo sa pangangaso." "Ano sa tingin mo?" Natakot ang babae sa dalawang lalaki at sumigaw, "Kayo, anong gusto ninyo? Tulong." Nakita siyang humingi ng tulong, mas malakas na tumawa ang laki, itinuro ang mga dumadaan at sumisigaw, "Huwag kang magsayang ng enerhiya, maliit na dalaga. Walang sinuman sa Great Jin ang nang-ahas na makialam sa mga gawain ng aming Longyan Upper Kingdom. Tumingin ka sa paligid at tingnan kung sino ang nang-ahas na makialam." At tulad ng sinabi niya, lahat ng nakakakilala sa kanilang pagkakakilanlan ay namutla sa takot at nagmamadaling tumakbo palayo sa isa't isa, mga tao mula sa Longyan Upper Kingdom. "Takbo! Takbo!" Biglang isang malalim na boses ang umalingaw sa hangin, "Alisin ang marumi ninyong mga kamay sa kanya." Kasama nito, isang letigo ang lumipad patungo sa dalawang nangungulit. Nagsisimula pa lang tumunog ang alarm ng laki, "Young Master, ingat!" Nang matamaan siya ng letigo sa mukha at dumura ng dugo sa lugar. Lumingon si Deng Tu upang tumingin sa paligid, galit na sumisigaw, "Sino ang nang-ahas na sirain ang magandang oras ng young master na ito?" Binalik ni Liu Mir ang kanyang letigo, tumayo na nakahawak ang mga kamay sa kanyang balakang at sumagot, "Ang lola mo rito. Bitawan mo na ang babaeng iyan ngayon." Nakita ang paglitaw ng tatlong magagandang babae, muling bumangon ang pagnanasa ni Deng Tu. Ngumisi siya, ng masama at sinabi ng mapanukso, "Ang tatlong ito ay bihirang kagandahan, madaling kausapin. Kung kayong tatlo ay handang bumalik sa aking mansyon at maging aking mga maids, palalayain ko ang maliit na dalaga na ito." "Ano sa tingin mo?" Narinig ang bastos na mga salita ni Deng Tu, nagngalit si Lin Zihi sa galit at nagmura, "Putang ina." At susugod na sana upang atakihin siya ngunit inabot ni Su Muhan ang kanyang kamay at pinigilan siya, "Senior sister, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Ang taong ito ay ang envoy ng Longyan Upper Kingdom. Hindi natin kayang insultuhan siya. Ang envoy ng Upper Kingdom, anumang prinsipe ng Upper Kingdom ay kapantay ng Qin King." Narinig si Sumuhan na nagsabi niyan, isang matanda na nakapanood sa malapit ang agad-adong sumingit, hindi nakakapagtaka na nang-ahas silang maging mayabang sa Great Qin Kingdom. Sa kanyang kaalaman sa Longyan Upper Kingdom, madilim na sinabi ni Sumuhan, ang mga sects, clans, at kingdoms ay nahahati sa 9 na rank. Malaki ang pagkakaiba sa bawat level. Ang Yanlong Upper Kingdom ay 5th rank.
Ang 7 nakapalibot na 6th-ranked countries tulad ng Great Qin Kingdom ay lahat ay mga dependent countries ng Yanlong Upper Kingdom at kailangan nilang magbigay ng tribute sa Yanlong Upper Kingdom bawat taon. Matapos suriin ang mga pros at cons, mapagpakumbabang sinabi ni Sumu Han, kung mayroong hidwaan sa envoy ng Yanlong Upper Kingdom dito, kinatatakutan ko na magdudulot ito ng hindi maliit na problema sa sect at sa Great Qin. Bagamat galit si Liu Mir, wala siyang magawa laban sa mayabang na envoy kaya't tiningnan niya ito ng masama. Sok. Nakita na alam ni Sumu Han ang tungkol sa Yanlong Upper Kingdom at nag-iingat sa kanya. Mapanuksong tumawa si Deng Tu at pinuri, hindi masama. Medyo marunong kang kagandahan. Tila, habang mas nagbibigay daan sina Lin Ziyi at ang iba pa, mas hindi sineseryoso ni Deng Tu ang sinuman. Nagpakita siya ng madilim na mukha, dinilaan ang kanyang mga labi at tumawa at nagbanta ng mayabang, ngunit ngayon nagbago ang isip ko. Gusto ko kayong tatlo na maging aking mga alipin. Kung hindi, pagbalik ko, sasabihin ko lang na hindi nagbigay ng tamang hospitality ang Great Qin Kingdom. Hindi maganda ang inyong magiging wakas. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga yabag habang dumating sina Ying Jingyu at General Zhao Hongda. Narinig niya ang mayabang na mga bulungan ni Deng Tu. Nakatayo siya na nakalagay ang mga kamay sa likuran niya at solemneng nagtanong, "Oh, talaga? Kung gayon, maaari ko bang itanong kung saan nagkulang ang hospitality ng Dokkan?" Matulis na pinuna ng Third Princess, sa aking nakikita, binigyan na ng lahat ang envoy ng 3 beses na kagandahang loob. Kung hindi, ang krimen lamang ng pag-insulto sa mga tao ng aking Dokkan ay sapat na upang maging dahilan ng pagbitay. Si Deng Tu, na walang respeto sa Dokkan Princess, ay ipinagyabang ang kanyang dibdib at malakas na nagbanta, Ying Jingyu, ang Dokkan Princess. Talagang nagpapakitang gilas ka. Tatandaan ko ang mga salitang ito. Pagbalik ko, iuulat ko ito sa kanyang kamahalan ng Emperor at tingnan natin kung sino ang pupugutan ng ulo. Naramdaman ni Ying Jingyu na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Galit siyang nagtanong, kaya, balak ng Longyan Superior Kingdom na magsimula ng gyera sa Dokkan. Kasabay nito, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang puluhan ng Azure Dragon Saber sa kanyang baywang. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Deng Tu. Muli siyang nagpakita ng mapang-abusong tono at hinamon, "Oh, Third Princess gustong gumalaw. Mag-isip ka ng mabuti. Ngayon, sino mang manggahas na maglagay ng kamay sa akin, hanggat hindi ako patay, sisiguraduhin ko na babayaran ng Dokkan ang paghihirap na ito ng 100, 1,000 beses." Nakita na nag-alinlangan si Ying Jingyu, malakas na tumawa si Deng Tu ng mapanukso, "Halika na. Dali na at atake." Bakit takot na takot gumalaw ang princess? Hindi na nakayanan ni Ying Jingyu. Binunot niya ang kanyang Qingdao at itinuro ito sa kanya, galit na umuungal. Alam niya na nagpapanggap lang ang Third Princess, ngunit iisipin niya ang mas malaking larawan at hindi mangangahas na gumawa ng anumang bagay sa kanya. Naging mas walang pakundangan si Deng Tu. Nilapitan niya ito nang sadyang nagsasalita ng mapanukso at mapanlait na mga salita. Ang young master na ito ay hindi masaya, kaya't hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Dokkan. Ikaw at ang 3 babaeng iyon ay susunod sa akin pabalik sa aking mansyon ngayon. Lumuhad at pasayahin mo ako sa isang araw at matatapos na ang usaping ito. Ano sa tingin mo? Nakita ang apoy ng galit na bumubulwak mula sa katawan ni Ying Jingyu, humakbang si Lin Ziyi at hinawakan ang kanyang balikat, sinasabi, "Princess, kumalma ka." Sinusubukan ng pigilan ni Lin Ziyi ang kanyang sarili hanggang sa makita niya ang galit na lumalabas sa kanyang mga butas ng ilong. Naisip ni Deng Tu na takot sa kanya si Lin Ziyi, kaya't nagtagumpay na tumawa siya at sinabi, "Haha, mas kawili-wili ang babaeng ito kaysa sa iyo." Lahat ng hinaing ay nabuhos sa espada ni Lin Ziyi at sa sandaling ito, nang hindi na makayanan ang lahat, walang pag-aalinlangan niyang iniwagayway ang kanyang espada sa marahas na Deng Tu, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Tiningnan niya ang madugong sugat na humiwas sa kanyang katawan na may takot at kinilabutan, ang kanyang boses ay nanginginig, "Ikaw. Paano ka naglakas loob?" Ibinunot ni Lin Ziyi ang kanyang espada at malamig na sinabi, "Ang pagpatay sa isang hayop ay maliit na bagay lamang." Sa sandaling matapos siyang magsalita, bumagsak ang katawan ni Deng Tu sa lupa. Nang bumalik sa katinuan si Ying Jingyu, lahat ay napagdesisyonan na ni Lin Ziyi. Sa gulat ay sinabi niya, "Miss Lin,
Nagiging padalos-dalos ka. Idadamay mo ang siyam na henerasyon. Hindi natakot si Lin Ziyi at kalmado na sinabi, okay lang. Wala naman akong mga magulang at ako lang ang nasa siyam na henerasyon. Ako ang mananagot sa nangyari ngayon at wala itong kinalaman sa iba. Kung gusto mong pugutan o patayin, ako lang ang puntiryahin mo. Sa sandaling matapos si Lin Ziyi magsalita, biglang lumiwanag ng nakakasilaw ang kalangitan. Pagkatapos, isang malaking itim na bola ng enerhiya na nagdadala ng kapangyarihan ng kidlat ang lumipad mula sa loob ng sphere. Isang lalaki na may mamamatay tao na mukha ang lumipad pasulong na parang kidlat. Isang galit na boses ang sumigaw, sino ang nang-ahas na pumatay ng isang tao mula sa aking Longyan Superior Kingdom? Ang taong biglang lumitaw ay ang demonic cultivator Shadow Guard na si Lu Chan, nasa Nascent Soul Stage 7. Nakatayo siya na nakalutang sa hangin, nakakuyom ang dalawang kamay at agad, ang sphere na parang isang electric circle ay naglabas ng hindi mabilang na madilim na Q-rays pababa sa mga taong nakatayo sa ibaba. Si Zhao Hongda ay lumikha rin ng isang protektibong orange circle ng mabilis na parang kidlat upang lumaban habang kinakaway ang kanyang kamay upang gamitin ang kanyang chi. Nag-alala siyang inutusan si Ying Jingyu, Princess, mag-ingat ka sa panig na ito. Itinaas ni Liu Mier ang kanyang mga daliri upang ipatawag ang fire energy upang lumikha ng isang barrier upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang dalawang disciples. Galit na umungal si Xiaoshuan, hayop na matanda. Talagang gusto kong lipulin ang Longyan Superior Kingdom na iyon sa isang espada. Biglang nilagyan ni Zhao Hongda ng medicinal pill ang kanyang bibig. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang mga daliri at napansin ang isang malakas na puwersa na patuloy na naglalabas mula sa katawan ng general. Sumigaw si Ying Jingyu sa gulat, General Zhao. Nakatuon pa rin ang kanyang isip, hindi nakakalimutan na paalalahanan, Princess, protektahan mo ang iyong sarili ng maayos sa protective shield. Tiningnan ni Ying Jingyu ang dakilang Diyos na nahihirapang suportahan siya sa harap niya ng malalaking mata. Pakiramdam ay medyo nagulat at hindi mapakali sa kanyang puso. Nag-iisip, ang aura ni General Zhao ay tumaas mula Golden Core Stage 8 hanggang Nascent Soul Stage 7. Gumagamit ba siya ng mga elixirs upang pilit na pataasin ang kanyang cultivation? Nakaupo na si Zhao Hongda nang nakakross ang mga binti sa lupa, ang kanyang katawan ay napakalakas kaya't napunit ang kanyang mga damit at nagnangate siya ng kanyang mga ngipin upang gamitin ang kanyang mga kasanayan. Ang aura mula sa kanyang katawan ay patuloy na naglalabas at maging ang kanyang bibig at mata ay may gintong spiritual chi na lumilipad palabas na parang usok. Matapos makalakam ng sapat na spiritual power, inapakan niya ang kanyang mga paa at tumayo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at sumugod patungo sa demonic cultivator na si Lu Chang na parang isang rocket. Kasabay nito, umuungal siya ng may matuwid na galit, gusto mong guluhin ang Great Jin. Kailangan mo munang dumaan sa aking patay na katawan. Bumulungan lang si Lu Chang sa inis, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang inilalabas ang kanyang sariling kamao upang salubungin ang atake. Sumugod siya patungo sa general na sumisigaw na parang baliw, mamatay ka. Pagkatapos ay bam! Nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya sa isang seryosong malaking pagsabog, ngunit dahil ang cultivation ni Zhao Hongda ay pansamantalang hiram lamang, agad siyang napuspos ng madilim na enerhiya ng demonic cultivator. Sumalagpak si Lu Chang ng solidong tama sa tiyan. Ang mga mata ni Lu Chang ay kumislap ng nakakatakot na berde, mukhang ganap na demonic at mayabang siyang ngumisi. Ito lang ba ang kayang gawin ng City Protecting General ng Great Jin? Hindi pa man natatapos ang mga salita sa kanyang bibig ay ipinadala si Zhao Hongda na lumilipad paatras na parang basahan. Sa harap ng gulat na mga mata ni Ying Jingyu, bumagsak ang general sa lupa nang may malakas na tunog na yumanig sa kalangitan. Nagkalat ang mga bitik na parang sapot ng gagamba sa paligid niya at ang nakakainsultong tawa ni Lu Chang ay umalingaw sa hangin, maging ang Longyan Upper Kingdom ay ayaw ng basura mo. Tumangala si Ying Jingyu sa demonic cultivator, ang pag-aalala ay bumabalot sa kanya. Pilit na itinaas ang kanyang cultivation gamit ang mga pills, hindi siya kailanman naging katapat ng tunay na pagsasanay. Matapos ang lahat, ano ang gagawin? Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw mula sa itaas na parang kulog, isang nascent soul lang. Sa tabi ni Zuan, ang Heavenly Maiden, si Xiaoshuan ay nakatayo ng tuwid sa kanyang flying sword.
Nagtaas siya ng dalawang daliri, nag-channel ng chi at sumulyap sa demonic cultivator sa ibaba, nagpatuloy sa kanyang pangungusap, at nang ahas kang magpakitang gilas sa teritoryo ng Great Jin. Nagalit siyang umungal, mayabang. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sword chi patungo kay Lu Chang. Tiningnan ni Lu Chang ang sword energy ni Xiao Xuan ng may labis na paghamak, dahan daw ang itinaas ang kanyang kamay upang harangin, may ngisi sa kanyang labi habang nag-iisip, isang hibla lang ng sword chi para sa akin, isang cultivator ng 9 Revolutions Golden Body Refinement Art. Laruan lang ito ng bata. Habang abala siya sa paglalabas ng kanyang sariling galing, ang napakalakas na sword chi ni Xiao Xuan ay sumalpok sa nakalahad na kamay ni Lu Sheng at pagkatapos ay tumama mismo sa kanyang mayabang na mukha ng may malakas na bam na umalangaw sa lugar. Lahat ay nagulat, mabilis na lumingon upang makita na ang demonic cultivator ay ipinadala na bumabagsak mula sa kalangitan, lumapag ng kasing lakas ng pagbagsak ni Zhao Hongda. Pinanood ang mabilis na pagkatalo, napahingal si Ying Jingyu sa pagkamangha, maging si General Zhao ay hindi matalo ang taong iyon at pinatumba siya ni Shifu sa isang galaw. Talagang hinangaan niya ang talento ng kanyang Shifu. Gusto niyang isiga sa mundo na siya ang disciple ni Xiao, ngunit iniisip ang mas malaking larawan, bumulong siya sa sarili, sayang. Bago magtagumpay ang plano na salakayin ang aristocratic family, mas mabuti na huwag muna kaming magpakilala sa isa't isa ni Shifu. Kung hindi, gusto niya talagang makita ng lahat na ito ang Shifu ni Ying Jingyu.